Nagpulong na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa napipintong December 31 deadline ng pagpapasara sa mga pogo. Ang mga tinalakay sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Okay naman, dapat kasi mag-regular meeting talaga lahat ng stakeholders dito sa closure ng POGO, no? Lalo na may mga empleyado yan na may hawak na aliens permit to work here in the Philippines. Meron din tayong mga immigration issues that we have. Kabilang ang gagawin sa mga dayuhang empleyado sa mga pinag-usapan sa pulong para sa pagsasara ng mga POGO na dapat ay hanggang December 31 na lang. They have to voluntarily leave, or if they will not voluntarily leave, they will be summarily deported. So yung mga summary deportation, yan yung may mga blacklist na po automatic yan. Pero hinihintay pa rin ang executive order para malaman kung ano ang kasama at hindi kasama sa POGO ban. Ilalabas na yan pero habang wala pa, minamanmanan na ang mga POGO'ng palipat-lipat umano ng lugar. Sinusundan naman po yun ng lahat ng law enforcement. And if we're able to track them down, we will deport them. Kaugnay naman ni Go Huaping alias Alice Go na iniuugnay sa POGO, umaasa ang DOJ na maglabas na ang Pasig RTC ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking na isang non-bailable case. Mahalaga yan dahil nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyong may kaugnayan kay Go. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po no, ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. Of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Kasunod ng Senate hearing ay balak ng magpiyansa ng kampo ni Go. Sinong gustong taong makulong sa Pasay City Jail? Wala ka namang conviction. Samantala dito sa facility ng police, yung safety niya is of private consideration. Minaliit naman ng mga abogado ni Go ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan kaugnay ng pagpapanotaryo umano ng counter affidavit ni Go kahit hindi personal na pinanumpaan. Kung papailan mo ng kaso, lalo na kung isang abogado na ginagawa yung trabaho niya, wala kang mga ebidensya, speculations lang, mahirapan yun. Kasi meron din pwede rin kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Sa pagsusuri ng NBI, lumalabas na hindi tugma ang pirma ni Alice Go sa counter affidavit na may petsang August 14 na may notaryo ni Atty. Galicia kumpara sa ibang opisyal na dokumento. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Go nang sabihin niyang pinirmahan niya ang huling pahina bago siya umalis noong July. Siniguro naman ni Atty. Stephen David na pagdating sa korte, magsasalita si Go. Sa court kasi, hindi pwede sabihin ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi niya sasabihin na, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Samantala, walang Alice Guo o kanyang mga abogado na humarap sa unang pagdinig ng cancellation ng birth certificate ng dating mayor sa Tarlac RTC Branch 111. Hiniling yan ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Solicitor General dahil nairehistro umano ng hindi alinsunod sa tinakda ng batas. Nauna nang naghain ng kanilang entry of appearance sa mga abogado ni Go at motion for extension ng 30 days para maghain ng kanilang sagot sa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.